Andrea's POV. Kumunot ang noo ni Charlene na mapansin sila sa may car park habang kasama niya si Nathan. Kaagad tong bumaba ng sasakyan at nalapitan sila. I didn't know na bahagyatong napasilap sa mga kamay nilang magkahawak. Na very close kayo? May curiosity sa mga matang tanong ni Charlene sa kanila. I am sorry, Charlene. I forgot to tell you about my personal life. Sabi ni Nathan dito. Andrea is my wife. Namula ang mukha ni Andrea. Feeling niya guilty siya na di niya ipinaalam sa dalaga na asawa niya si Nathan. I am sorry, Miss Charlene, kung di ko nasabi sa'yo tungkol dito. That time kasi may problema akong pinagdaraanan. Paliwanag niya dito. Ayaw niya magkaroon sila ng di pagkakaunawaan. Mas lalong ayaw itong natutuwang malaman na asawa niya ang lalaking kinapanayam lamang nito noong nakaraang buwan. But next time, be transparent para hindi ako nag-a-assume. Sabi nitong tila inis na tumingin sa kanya, tsaka bumaling kay Nathan. Naglakad na pabalik sa sasakyan nito. Takang napatingin siya sa asawa. Walang tinatanong ng mga mata niya rito na, may something ba sa inyong dalawa? Pinaasa mo ba siya kaya siya nag-assume? Parang nagets naman ni Nathan ang tingin niyang iyon. Natatawang pinisil nito ang balikat niya. Ikaw talaga. Napapailing pang sabi nito. For the record, hindi ko siya pinaasa, okay? Minsan lang siya pumunta sa opisina ko, a day before her graduation para magpasalamat. Isa kasi siya sa beneficiary ng scholarship na binibigay ng kumpanya. Niyaya ko siya mag-dinner bilang celebration. No more, no less. Katunayan, sinama ko pa ibang empleyado ko para mag-celebrate. From then on, naging magkaibigan na kami. Pero kahit kailan hindi ako nagpakita ng motibo sa kanya, okay? Humaba ang nguso niya. Baka nagpa-flirt ka, di mo lang namamalayan? Di niya maitago ang selos sa boses niya. Ang lakas ng tawa ni Nathan. I don't find it funny. Seryosong sabi niya rito. Kaya ka na misinterpret ng iba dahil may pagka-flirt ka rin eh. Andrea, hanggang ngayon ba nagsiselos ka pa rin? Hindi makapaniwalang sabi nito sa kanya. Bulag pa ako niyan ha? Paano pa kaya kapag luminaw na ang paningin ko? Pabirong sabi nito habang tumatawa. Hindi ka nakakatawa. Ani ang kidrot to sa giliran. Maya-maya natawa na rin. Nang maalalang kanina pang naghihintay ang driver nila sa loob ng kotse, tsaka lang niya inalalay ng asawa papalapit ng sasakyan. By the way, kailangan na natin mag-schedule bumalik sa doktor mo para masuri ang mga mata mo, Nathan. Oo, magpapabook na ako sa secretary ko ng flight natin. Mabuti ring makapasyal tayo at makapag-relax. Sabihin mo kung kailan para makapagpaalam ako in advance sa trabaho at may pagpaalam ko rin sa school si Nathaniel. Mag-resign ka na lang kaya sa trabaho mong yun. Suggestion nito sa kanya. Ayoko ng ideya na palagi mo nakikita ang Gerald na yun sa workplace mo. Akala ko ba na pag-usapan na natin ang tungkol dito? Tsaka bakit ba pinagsasilosan mo si Gerald alam mo namang bago ka pa dumating sa buhay ko, magkaibigan na kami. At wala kang dapat ipag-alala dahil kahit kailan, hindi ko nakita ang sarili ko sa kanya, no? Ikaw pwede magselos, pero ako hindi. Parang nagtatampong sabi nito sa kanya. Napangiti siya. Cute ka kapag umaarte ka ng ganyan? Biro niya rito. Bumaba ang kanilang driver para pagbuksan sila ng pinto. Saktong dumaan ang umarurot na motorsiklo at nagpaputok ito ng armas. Kaagad na bang nasalag ng bodyguard or driver ang tama ng bala. Napatili siya na ubod ng lakas. Pagliyan niya nakita niya ang driver nila na duguan. Takot na niyakap niya na mahigpit si Nathan. Andrea, are you alright? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Kinuha nito ang telepono sa bulsa at ibinigay sa kanya. Tawagan mong sekretarya ko. Ilang sandali pa naroon na ang buong security team ng establishment kasamang ilang mga pulis para imbestigahan ang kaso. Nandoon din si Gerald para mag-usisa. Nanlalamig ang kanyang buong talampakan habang nakatingin sa driver na isinakay sa ambulance. Sino nagtangkang malakit sa kanila? Kung di nasalag ng driver ang bala, malamang isa sa kanila ni Nathan ang may tama ng bala. O baka isa sa kanila ay napaslang ng taong iyon. Kanina pa niya pinag-iisipan kung sinong may matinding galit sa kanila.
Si Alexa ba? Ngunit gano'n na ba katindi ang galit ito sa kanila para magawa nito ang ganon? Napakurap-kurap siya. May hindi ba pinagtatapat sa kanya si Nathan? Bakit parang napakarami naman ng mga nakakaaway nito? At hindi lang basta suntukan, armas ang labanan. Kagaya na lang ng pananambang na Jackie na naging dahilan ng pagkawala ni Mang Roy. At ano nga palang nangyari sa kasong yun? Bakit parang binaliwala na lamang ni Nathan ang mga pangyayaring iyon? Bigla tuloy siyang nahiwagaan kay Nathan. Muli, naalala niya mga nadiskubre ni Gerald tungkol sa nangyaring pangingidnap sa kanila ng Kuya Kenya noon. Binaliwala na lang niya ang sinabing iyon ng kaibigan, ngunit ngayon parang unti-unti may namumuong hinala sa utak niya. God, ano pa ba ang hindi niya alam sa pagkatao ng lalaking pinakasalan at pinakamamahal niya? Di niya alam kung ba't biglang napuno ng takot ang dibdib niya, habang parang blanko naman ang isipan niya. Nakatingin lang siya kay Nathan. Parang may mali eh. Anang dibdib niya. Waring may mga kabayong nagsisipagtakbuhan sa loob ng katawan niya at parang may humahalukay sa sikmura niya ng mga sandaling iyon. Sa kabilang banda, "Who are you?" Matiim na tanong ni Andrea kay Nathan nang makauwi na sila ng bahay. Nakita niyang takot sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Ramdam niyang may gusto itong ipagtapat, ngunit nag-aalangang malaman niya ang totoo. Lumapit siya sa tabi ng asawa. "Nathan, kailan malaman kong totoo? Hindi ganitong nangangapa ako sa dilim. I deserve to know the truth kung gusto mong pagtiwalaan kita," ani rito. Huminga to ng malalim at hinawakan niya mga kamay nito. Tinitigan to ng matiim. "Makikinig lang ako, sabihin mong lahat. Bakit parang marami nagtatangka sa buhay mo? Hindi safe ang gantong klase na environment para sa anak natin?" Tila maiiyak nang sabi niya rito. "Andrea, I am afraid I will lose you kapag nalaman mong totoo." Halos paanas lang nasabi nito sa kanya. "But I deserve to know the truth. Uunawain kong lahat hanggat kaya ko," pangako niya rito. "Bukod sa mga legal business ko, may mga illegal operations ako. I have an underground business." Panimula nito sa kanya. Na-shock siya pero pinilit niyang huwag magalit at makinig lamang sa mga sinasabi nito. After all, nangako siya maging mabuting asawa dito, sa hirap at sa ginhawa. Besides, masyadong masakit ang mga pinagdaanan nito noong bata pa, kaya sino ba siya para humusga? "Isa akong mafia," sabi ni Nathan na biglang napatungo. "I'm sorry kung nawalan ako ng lakas ng loob na ipaalam sa iyo ang katotohanan." Parang nanlalamig ang mga talampakan ni Andrea sa sinabing iyon ng asawa. Ni sa panaginip ay hindi niya naisip na ganito ang magiging asawa niya. Hindi niya alam kung magagalit ba siya or magwawala habang nakatingin dito. Pumapatak ang kanyang luha habang naguguluhan. Mafia, ibig sabihin, international ang mga illegal operations niya? Nangingiabot na tanong niya. Ibig sabihin marami kang kaaway. Kaaway ka ng buong mundo? Naparunok siya habang naisip ang kalagayan nila ni Nathaniel sa kamay ng lalaking ito. "Mahal na mahal kita, Andrea, kaya hindi ko ipinaalam sa iyong tungkol dito," sabi nitong hinawakan ng kamay niya. Ngunit parang nang didiring umatras siya palayo dito. Pakiramdam niya ibang tao ang kaharap niya ngayon. "Pagmamahal bang matatawag ang ganito, ha, Nathan?" Nagtitimping tanong niya. "Inilalagay mo sa panganib ang lahat ng taong nakapaligid sa iyo. Ganito ba siya kamartir para tanggapin ang lahat-lahat dito? To the point na malalagay sa panganib, hindi lang ang buhay niya, kundi lahat ng mahal niya sa buhay?" Gulong-gulo ang utak niya. "Bakit, Nathan?" tanong niya rito. "Bakit kailangan mong pasukin ang mundong yan? Hindi pa ba sapat ang pera na kukuha mo sa kumpanyang itinayo mo?" Di makapaniwalang sabi niya. "At kung nangyari sa amin noon ni Kuya Ken, ang ganon, maaaring maulit yun sa amin ni Nathaniel or sa iba ko pang pamilya. Ngayon, sigurado kung may kinalaman ka nga kaya kami nakidnap doon." Nangangilabot na sabi niya. "Andrea," tumayo siya. "I'm sorry, Nathan. Nangako kong sasamahan kita sa hirap at ginhawa, pero hindi ko kayang sakripisyo ang buhay ng anak ko para sa'yo. Hindi ko rin kayang ilagay sa alanganin ang buong pamilya ko. Please listen to me, Andrea.
Iiwanan ko ng lahat. Magsisimula tayo ng bagong buhay sa piling ninyong mag-ina. Tatalikuran kong lahat alang-alang sa inyong mag-ina, Andrea. Pakiusap nito sa kanya. Ayoko nang mawala pa kayong muli sa buhay ko. Nakikiusap ako. Sabi nitong biglang lumuhod sa harapan niya. Ramdam niya ang pagiging sincere nito. Napapaiyak na niyakap niya ang asawa. Mahal na mahal kita, Nathan. At hindi naman nabawasan yon sa mga nalaman ko. Pero natatakot ako na baka malagay sa alanganin ang buhay ng anak natin at ng pamilya ko. Litong-litong sabi niya rito. Mamamatay ako kapag may nangyari kay Nathaniel. Alam ko at naiintindihan kita at ayoko na may mangyayaring masama sa inyo. Mamamatay ako kapag napahama kayo. Ani Nathan habang pinupunasan ng mga luha. But please, mangako kang di na mahuning mawawala sa buhay ko. Anitong huminga ng malalim. Matagal ko nang pinag-iisipan to. Gusto ko ilipat kayo sa Switzerland. Kumunot ang noon niya. Ngayon pa lang siya nag-uumpisa ng buhay niya dito sa Pilipinas. At ngayon nilipat na naman siya sa ibang bansa. Pero handa siyang isakripisyo ang kanyang mga pangarap. Alang-alang sa kaligtasan ng lahat. Pagkatapos ano? Tanong niya sa lalaki. Matagal itong nanahimik. What if sumungko ka sa FBI? Isiwalat mo lahat ng nalalaman mo tungkol sa underground world. Tanong niya rito. Para may mga kabayong nagsipaglundagan sa dibdib niya. Naisip ko na rin yan na makailang beses. But then I realized mas manganganib ang buhay ng lahat. Kung susuko ako, magwawala ang underground world at di nila ako titigilan pati na rin ang mga mahal ko sa buhay. Kapag ginawa ko yun, mas mahirap silang kalaban, Andrea. Diyos ko. Trust me, may iba akong plano. Paniniyak nito sa kanya. Mabumuhay tayong mapayapa. Pagkatapos kong maayos ang lahat-lahat, basta mangako kang di ka bibitaw, Andrea. Di niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Di niya maaaring ilagay sa panganib ang kanyang anak. Sa dami ng kalaban mo, parang magkakasakit ako eh. Iniisip ko pa lang palagi na may humahanting sa'yo. What if isang araw, sirata niya ng pagkadiskatahan ng mga kalaban mo? Di ko kaya kapag nangyari yun, Nathan. Alam ko, at di ko papayagang may mangyayaring masama sa inyo. I will book a ticket. Lilipat tayo ng Amerika. Total, kailangan na rin ma-check ng mga mata ko. From there, lilipat kayo ng Switzerland. Sabi nito sa kanya. Hindi siya nagsasalita. Umiiyak lang siya habang pinapakinggan ang mga plano nito. Sa ngayon, blanco ang utak niya. Di siya makapag-isip ng tama. God, ganito ba niya kamahal ang lalaking ito para isugal lahat-lahat ng meron siya? Napakurap-kurap siya. Oo, mahal na mahal niya sa Nathan. At handa niyang isakripisyo ang buhay at mga pangarap niya, alang-alang dito. Ngunit hindi ang buhay ng pamilya niya, lalong-lalo na ang buhay at kaligtasan ni Nathaniel. Huminga siya ng malalim. Kahit ayoko, I think, kailangan nating tapusin lahat ng to, Nathan. May pait sa mga labing napangiti siya. I guess wala talagang future para sa akin, dahil palagi nilang may humahadlang. Mahal kita at ilang beses ko nang napatunayan sa'yo yan. This time, patunayan mo namang talagang mahal mo kaming mag-ina. Set us free, Nathan. Malayo sa lahat ng alaala mo. Malayo sa lahat ng panganib. Andrea? Umiiyak na pinuntahan niya sa kwarto ang anak. Di na niya pwedeng patagalin pa ang pananatili niya rito. Tinawagan niya ang Kuya Lucas niya at nagpasundo siya. Sa hotel siya nagpahatid. Sinabi na niya sa kapatid ang plano niyang bumalik ng Canada. Di na ito nag-usisa pa ng mga dahilan. Ngunit palagay niya, nahuhulaan itong nakipaghiwalay na naman siya kay Nathan. Kung nabubuhay lang ang Kuya Ken niya, malamang sasabihin nito sa kanya ang ganito. Kailangan pa bang i-memorize yan? But knowing Kuya Lucas niya, tahimik lang to pero alam niya, nasasaktan din to sa nangyayaring to sa buhay niya, pero never tong nang himasok sa mga desisyon niya. Nathan's POV. Inilagay ni Nathan lahat ng mga charitable institution, lahat ng assets na kinita niya sa kanyang mga underground business. Pinasara rin niya lahat ng mga illegal businesses at ipinaalam sa lahat ng kasamahan niyang grupo that he is quitting para mamuhay ng tahimik. Pagkatapos na matagumpay na pangalawang operasyon niya sa Amerika, nag-umpisa siyang magtayo ng company sa Amerika. This time, tiniyak niyang malinis lahat ng documents at wala ng mga illegal activities pang magaganap.
Pinasara na rin niyang lahat ng mga pasugalan niya, pati na rin mga beer house kahit ang ilan sa mga yon may malinis na mga documents. Bumili rin siya ng farm sa Santa Teresita kung saan nag-umpisa ang lahat. Lahat ng kinikita sa farm, tinutulong niya sa mga magsasaka doon bilang paggunita sa yumao niyang ama. Nag-hire din siya ng mga agricultural engineer para turuan ng mga magsasaka kung paano magiging magaan at maayos ang pagsasaka ng mga ito. Nangako siya sa kanyang sarili, aayusin niya, itatama lahat ng maling nagawa niya. Kapag maayos ng buhay niya at sa kanya babalikan ang kanyang mag-inang balita niya, tahimik na namumuhay sa Ireland. Ang dami niyang pagkukulang sa mga ito at proud siya kay Andrea na sa kabila ng lahat, nagawa nitong itaguyod si Nathaniel kahit wala ang tulong niya. Ilang beses niyang sinubukan na suportahan ang lahat ng mga pangangailangan ng mga ito. Ngunit lahat ng tulong na pinaabot niya, tinanggihan lamang ng buong pamilya nito. Ngunit sa ngayon, kailangan muna niyang pag-ukulan ng kanyang sarili. Kailangan muna niyang mahalin at papatawad ang sarili para makapag-umpisang muli ng bagong buhay. Sabi nga, you cannot give what you do not have. Tinigilan na rin niya ang pag-inom ng alak sa tuwing nangungulila siya sa kanyang mag-ina. Gusto niya maging healthy siya sa muli niyang pakikipagharap sa mga ito. Binalikan din niya ang kanyang simpleng buhay at sa kauna-unang pagkakataon, tumungtong siya ng simbahan para manalangin at humingi ng tawad sa lahat-lahat ng mga kasalanang nagawa niya. Gumaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos noon, alam niya napakalaki ng nagawa niyang kasalanan sa Diyos at sa bayan, kaya nangako siyang simula sa araw na to, magiging mabuti na siyang tao at ilalaan lamang niyang buhay niya sa pagtulong sa kanyang kapwa. Matatawa marahil na nakakakilala sa kanya sa ginagawa niyang ito. May mga mangilan-gilan siyang tauhan na sunundan ng yapak niya at nagbagong buhay na rin. Masaya siya ngayon at nakapag-inspire siya ng iba upang magbalik loob sa Diyos. At wala siyang pakialam kung pagtatawanan man siya ng iba. Ewan pero hindi may paliwanag ang kasiyahang nararamdaman niya. Nagkaroon din siya sa wakas ng kapayapaan sa buhay niya. Oo, may mga sandaling nangungulila siya sa kanyang mag-ina. Ngunit walang kasing dakila ang binibigay na kaligayahan ng pagbabalik loob niya sa Diyos. At unti-unti, natatanggap na niya kung ano ang pinagkaloob nito sa kanya.